naman ako statistics na nakuha namin, sabi nyo dito sa nakuha namin ay 4,700 new 700. new childhood cancer in the Philippines every year. Kinompute ko po yung Opo. 40% po niyan ay 40% po is 1,880. 1,880 na bata ang nagkaka-leukemia every year sa Pilipinas, new cases. Opo. New cases. So can you tell us why? Saan po ito nanggagaling? Bakit nagkakaroon ng mutation po sa white blood cells nila? Yun nga po ang hindi pa alam kung ano yung sanhi ng mutation. Pero doktora, may mga alam na risk factors sa leukemia. Risk factor, halimbawa po ay exposure sa radiation. Yung prolonged exposure or biglang na-expose, like may accident sa nuclear plant, radiation po yun. So pag na-expose doon, marami po dyan magkakaroon ng leukemia, bata man o adult. Pangalawa po, Doc, ibang radiation, sorry to interrupt, sa ibang radiation, yung mga simple, sa microwave, microwave, nako, ay di ilang dekada namang exposure yan sa microwave. Hindi po, hindi sa microwave. So sa yan. nuclear lang, but other forms of radiation, other sources? Oo, ang ibang sources po like CT scan, pero ganun din. Maraming exposure sa CT scan ang kailangan para magkaroon ng leukemia o ibang cancer ang isang tao. Kaya sa ngayon, kailangan po ang rational use. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi kailangan i-CT scan, wag i-CT scan. Kung hindi naman kailangan i-X-ray, wag mag-X-ray. Ibig sabihin, may dahilan, importanteng dahilan kung bakit tayo dapat i-CT scan or i-X-ray. Ang isang radiation pa po, doktora, yung treatment, radiation treatment, isa po yan sa mga sources ng second cancer, including leukemia and bone tumors. Kapag na-radiate na po ang isang pasyente, radiation therapy, minomonitor din po yan kasi baka magkaroon din ng pangalawang cancer because of radiation. So, siguro yun yung makaka-relate. Doc, sorry, I just want to clarify kasi baka matakot naman yung ating mga kapamilya magpa-X-ray or CT scan. Madami exposure. Napakaraming exposure. So, ang tawag doon, cumulative radiation. Ibig sabihin, yung na total na sa lifetime. Huwag pong matakot kung kailangan i-X-ray, may pneumonia, ay mas mamamatay tayo agad sa pneumonia kaysa sa takot na baka magkaroon ng cancer. So, kailangan klaruhin yan. Marami pong benepisyo ang ating mga imaging tests, katulad ng X-ray, CT scan, etc. Saka pag annual check-up, Doc, no? I mean, it's just once a year, hindi naman yan makakaharm. Wala yun. Or yung once a year, wala po yun. Or may nararamdaman, and for them to check if there's something wrong, that's okay. Yes, ma'am. Okay. Diagnostic ang tawag doon. Oo, kasi Doc, baka malito lang yung But all in all, sorry, radiation is a cause. Sabi niyo, maaring, so kailangan may pag-iingat sa exposure to radiation. Ano pa po? Ano pa ang iba? Petrochemical. May tinatawag na chemical benzene. Okay. Mababasa yan, benzene. Ganon din, wag matakot sa sasabihin ko, baka hindi na maligo. Okay, saan po galing ang benzene, Doc? Okay, go ahead. Kasi ang benzene ay maraming produkto po sa bahay, even sa drinks, na maaaring makontaminate ng benzene. Ang mga halimbawa dito ay yung deodorant sprays. Kaya sabi ko, baka mamaya hindi na maging hygienic ang mga tao. Wag naman. Shampoo, mga dry shampoo, ganyan, mga detergents. Meron diyang mga produkto po na may benzene. Ang ibang pangalan ng benzene na makikita niyo sa label ay aniline, toluene, yung mga ganyan. May iba-ibang pangalan yon. But basically, they are benzene. So, wag lang pong matakot na gumamit. Siguro ang lesson dyan, basahin naman kung ano yung laman ng mga ginagamit natin na hygienic products. Doktora, how much using of those products kahit ako natakot na ako? We don't know. We don't know yet.
But we only know that they contain benzene. So if you have Tagalogin natin, kung may choice po tayo sa dalawang produkto, yung isa may benzene, yung isa wala, safer na ang bilhin ay yung walang benzene. Okay. Kasi ang dam, maski ang bulkan, yung ash sa bulkan may benzene. Yung forest fires, although wala tayo niyan, forest fires. Sa bulkan tayo, mayaman tayo sa bulkan. May benzene din pong nanggagaling sa bulkan, pintura, glue, furniture wax. Ang dami-dami po na may mga benzene. So wag lang yung parang ma-accumulate lagi na lahat. Oo. Dagdag ko na po dyan, ito po ay binabasa ko na ang meron din pong benzene sa gasolina. Opo. At saka tama po ba, Doc? Yes, ma'am. Gasolina. Yes. Okay. Mga citrus-based juices po. Meron dyan. Carbonated beverages. Meron din. Mayonnaise, salad dressing. Kaya hindi ko ibig sabihin huwag na tayong kumain ng mga ganito. Alamin lang. Kasi dapat magandang habit yung binabasa, di ba, Dr. Luisa? Yes. Kung anong laman ng ating kinakain at ginagamit sa ating katawan. Basahin po. Okay. Yung ingredients. So these are risk factors. Risk factors lang sila. If you keep using paulit-ulit, madami, laging ginagamit, then maaari ho kayo magkaroon ng leukemia. Ayun sa pag-aaral. Hindi pa po alam kung ilang deodorant ang kailangan. Hindi pa alam. Ang point natin ay, aware na tayo, sure na tayo, na ang benzene nagkukos ng leukemia. So anything that may contain benzene, iwasan na lang po. Okay. Ano pa po, Doc? Ano pang mga causes? Sige, May go. viruses, Dr. Luisa, Okay. like the human T-cell leukemia virus, Down syndrome po. High risk yan for leukemia. Alam kong maraming may Down syndrome. Huwag naman pong matakot na ngayon, matakot ng husto. Importante lang po mag-check up regularly doon sa doktor ninyo. Kasi at risk for leukemia ang Down syndrome. Ang isa pa, doktora, HIV. Yun ang pataas talaga ng husto. Sa ating bansa, HIV, ang dami-dami na. Ang komplikasyon yan ay leukemia. Ang isa pa po ay smoking. mga nag-therapy. Ano po isa? Sorry, Doctor, I missed that. Yung mga nag-undergo ng chemotherapy na po, Yes. lalo na kung mga tinatawag na alkylating agents, alam ng mga doktor niyo yan, pwede niyong tanungin, ito po bang chemo ko, may alkylating agents? Minomonitor din po sila. Hindi ibig sabihin, wag mag-chemo. Ibig sabihin po, okay, mag-chemo ngayon kasi may cancer ngayon, pero i-monitor ng maayos. Tuloy-tuloy yan for life ang monitoring para ma-detect ng maaga kung meron mang nangyayari sa loob ng katawan. Doktora, smoking. Kasama po yan. Did you know that cigarette smoke has benzene? Has benzene as well. So, hindi lang lung cancer, breast cancer, esophageal cancer, etc. Ang leukemia din po ay isa sa mga nakalista na pwedeng mangyari kapag prolonged exposure to cigarette smoke po. Okay. Nabasa ko rin, Doc, genetic. Maaari din ba ho itong manahin? Napaka-rare yan, Dr. Luisa. Very rare. Yung genetic. So, hindi po talaga namamana ang leukemia. Kung may familial tendency, napaka-rare po niyan. Mabibilang lang po yan sa buong mundo. So, hindi yan masyadong malaking concern sa ngayon. Okay. Doktora, sa lahat po na nabanggit yung risk factors, these are risk factors in general for having leukemia. Pero sa mga kabataan po, meron ba tayong specific study? Ano po ang nagiging sanhi for children for leukemia as cause? So, sinabi natin kanina, mutation. Nag-mutate yung genes sa loob ng white cell. Yun po talaga ang cause. Ngayon, bakit nag-mutate? Hanggang ngayon, inaalam pa yung dahilan. Pero alam na natin, may nag-mutate sa gene ng white cell ng pasyente. Kaya po, nagkaroon ng leukemia. Hindi ba yan, Doc, from pregnancy? Baka na-expose si mommy? Hindi po. Ay, kung na-expose si mommy sa intensive radiation, yes. Silang dalawa ng baby ay at risk for leukemia. Hindi po. Okay,